Magandang araw mga kaibigan. Gusto ko kayong bigyan ng update tungkol sa sitwasyon ni Pastor Apollo Kibuloy. Medyo nasa delikadong sitwasyon siya ngayon dahil ang ating gobyerno nag-announce na si Secretary Abalos ng DILG. Napakalaki ang patong sa kanyang ulo, times 5 ikumpara kay Digibantag. 2 million lang kay Digibantag. Kay Pastor Apollo Kibuloy is 10 million pesos. Pati rin may mga co-accuse siya. 1 million pesos ang bounty sa co-accuse si Pastor is napakalaki, 10 million pesos. So, what does this mean? Nakita mo yung dito mo makita gaano ka desperado ang ating gobyerno na mahuli si Pastor Kibuloy. So, yung malala nyo yung nag-take over yung bagong PNP Regional Director ng Davao Region, si General Torre. Sabi niya, hindi priority yung paghuli kay Pastor Kibuloy. Sabi niya, ito na, patibong lang pala yun. Ang katotohanan is priority ng gobyerno ito na mahuli si Pastor Kibuloy as soon as possible. So, ang tanong, may kakagat ba sa, kasi ito incentive ito sa mga tao na makakapagturo. Yun ang purpose ng reward o bounty money, kagaya ng mga yung mga kaso ng mga terorista noon. Naging matagumpay ang ating kampanya laban sa mga terorista dahil nabibigyan sila ng reward. Example, yung international terrorist na si Marwan, 5 million US dollars ang bounty. Ang laki nun. So yun, may kumagat. Kaya nangyari yung Mama Sapano, yung SAF 44, yung Mama Sapano massacre. Kasi napaka reliable yung information na ibinigay. So nag-operate ang ating kapulisan. Eksakto nga. Nandoon si Marwan, nadali, kinuha lang yung daliri para prueba. At nung mapatunayan nga si Marwan yung nadali, ayun, naibigay, nakuha ng informante yung 5 million US dollars. So ganon katindi ang yung mga ganyang bounty. Kung nanonood kayo ng Wild Wild West movies, yung mga tao noon, ang mga trabaho nila yun na lang, maghanap ng mga kriminal. Then after pag makita nila malaki yung bounty, after a few weeks babalik na yung bounty hunter. Dadali niya na yung nahuli niyang pugante o wanted, ayun, kukunin ang reward money. So ito kay kay Digibantag, sobra 2 years na yung bounty sa kanyang ulo. Up to now wala pa rin kumakagat. Nakakatawa yung latest na pahayag ng DOJ na alam nila kung nasaan ang location ni Digibantag. Kailang nag-iingat sila kasi napapalibutan ng mga loyal supporters itong si Digibantag na handang
makipaglaban up to the last breath. So, nag-iingat ang gobyerno, ang ating law enforcement agencies sa pag-aresto kay DJ Bantag dahil baka daw malagay sa alanganin itong mga arresting officers. So, tapos later on nanawagan ang DOJ, yung spokesman nila, Attorney Clavano, na they are giving DJ Bantag time to peacefully surrender. Ay nako, para bang nagpapatawa kasi ang earlier statement ng DOJ is magpapakamatay si DJ Bantag at hindi magpapahuli ng buhay. Kaya alanganin silang puntahan yung kanyang pinagtataguan. Mamaya manawagan na surrender ka na lang para maipaliwanag mo ang side mo. Nako, nakakatawa. To me, those are signs of desperation. Parang palusot ba na bakit hanggang ngayon di pa rin nila naaaresto si DJ Bantag. So, balik tayo kay Pastor Kibuloy. So, ang laki, 10 million pesos. May kakagat ba? Kung di ko alam kung saan si Pastor Kibuloy, hindi, baka mamaya matulad tayo kay PRRD dahil kakasuhan daw, pinag-aaralan ng gobyerno. Galit ang DILG at PNP sa statement ni PRRD na alam niya kung nasaan si Kibuloy, kaya lang secret, hindi niya sasabihin. So, pinag-aaralan nila kung pailan ng kaso. Balik tayo dito kay may kakagat ba? Kung within Davao siya nagtatago, palagay ko yung pagkakaibigan ng mga Duterte at ni Pastor Kibuloy is sobra, parang kapatid. Kaya tignan nyo, ang administrator ng KOJC Properties, si PRRD. So, malaki ang tiwala ni Pastor Kibuloy kay PRRD. So, ang mga tao sa Davao loyal sa mga Duterte, ibig sabihin loyal din sila kay Pastor Kibuloy. So, yung chances na may taga Davao na magsusumbong kung nasaan si Pastor Kibuloy, medyo malabo. Sa tingin ko, lalo na kung si Pastor Kibuloy nandyan lang nagtatago sa mga KOJC compounds. Ang daming mga compounds nila. Davao City, Samal Island, meron pa sa Sarangani, yung mga raid, yung overkill na raid. Kung diyan nagtatago si Pastor Kibuloy, ay talagang mahihirapan. Yung 10 million, kahit gawin pa nilang 100 million siguro, parang suntok sa buwan na mayroong KOJC member na magsusumbong kung nasaan si Pastor Kibuloy. Yun ang tingin ko niyan. Kaya mahihirapan ang ating law enforcement agencies sa pagtukoy kung nasaan si Pastor Apollo Kibuloy. So it's another DG Bantag na kaso. Parehas na sila na magiging fugitive sila hanggang kailan, I don't know. Kung kay DG Bantag, hinihintay naman lang niya na maiba ang Secretary of Justice. After that, sabi niya, harapin niya na yung kaso niya. So, hanggang 2028 si DG Bantag magtago. Kay Pastor Kibuloy, I don't know. Depende. Kung sample lang, BP Sara ng presidente by 2028, ayan, baka lalabas na si Pastor Kibuloy. Maalala nyo si Senator Lacson noon,
naging pugante rin naging fugitive, nagtago-tago kasi wala siyang paniniwala niya, wala siyang hustisyang makamit kung haharapin niya yung kaso niya kasi may warrant of arrest si Lacson noon, nagtago panahon ni Gloria. So pag-upo ni Pinoy Aquino, yun, lumabas siya. Anong nangyari? Na-dismiss yung mga kaso. So, baka ganyan din. I don't know kung ganyan din ang mangyari kay DG Bantag, kay Pastor Kibuloy, pag change administration, Diyos na lang ang nakakalam. So, meantime, yun na ang balita. 10 million sa ulo ni Pastor Kibuloy.